Hello, everyone, and welcome to ABC All About Canada, a public service program that informs, educates, and inspires our fellow kababayans with regards to pressing issues happening in the Philippine Canadian community. My name is Rovic Canono. I'm your host, and today our topic 10 things about British Columbia real estate practice that can be shared to our partners in the Philippines who are also in the real estate industry. And our guest, or let's call him our co-host for today, because there will be discussions, is the one of the sales directors of SMDC. Let's all welcome Edmund Mangalas. Yes, thank you very much, partner Rovic. Yeah, my name is Edmund Mangalas. I'm a sales director of SMDC and been with real estate business for a decade actually. And I'm a licensed broker. Hmm. So I hope na meron tayong matutunan with regards sa real estate sa British Columbia that we All can apply right. also here in the Uh, Philippines. yeah, mga kababayan, si Edmond ay nakapunta na rin ng Canada, di ba? At Yeah. na-offer niya na rin ang mga magagandang properties ng SMDC. Yeah. Kamusta ba? Kamusta ba ngayon ang mga developments ng SMDC? Yeah, actually, we just launched another project in Quezon City. We called it Q Residences. That's the newest project right now. Real estate business here in the Philippines is booming, actually. And maraming mga players ngayon that are also getting bigger, like Robinsons, malalaki na sila, pero they are, kumbaga mas malalaki na yung ano nila ngayon mga Hmm. portfolio nila compare before. So pataas ngayon dito ang real estate sa Pilipinas. Okay, so magandang episode to mga kababayan dahil parang magkakaroon tayo ng comparison, sharing of ideas kung ano yung practice dito sa British Columbia, Canada, and yung practice sa Philippines. But more on, naniniwala ako, more on sharing tayo dito sa Canada sa ating partner na si Edmond sa Philippines. Bakit? Kasi more or less yung mga nasa Canada na immigrants, alam na yung practice sa Philippines more or less dahil siguro nakabili na sila ng bahay sa Philippines, di ba? Meron silang kamag-anak na realtor sa Philippines, ganyan. So more on, expect na natin na mas marami kaming isi-share mula British Columbia to Philippines. Okay, so meron tayong 10 things about British Columbia real estate na gusto namin i-share sa inyo. Okay na ba? Pasok na tayo. Edmond. Yeah, Alright. Okay. pasok. Pasok. So number one, meron kaming tinatawag dito kasi ako, I'm a realtor dito sa British Columbia. Realtor din ako actually sa Philippines bago ko nagpunta rito. So makaka-relate tayo sa usapan. So number one na duty ng isang realtor dito, yung meron kami tinatawag dito na fiduciary duty. Oo. So this is actually parang walang pinagkaiba sa loyalty. Loyalty to the client. Oo. So yan ang palaging noong nag-seminar kami, noong nag-training kami, noong nag-aral kami. Kasi isa lang ang eskwelahan dito ng realtor eh. Diyan sa Philippines, di ba, kahit na anong board, pwedeng, Yes. di ba, parang ganun eh. Ewan ko ngayon kung nag-eskwelahan na. Yeah, yeah. Actually it's a course now. Hindi na basta-basta pwedeng kumuha ng ng exam. Not unless graduate ka na ng real estate management. Actually Gano'ng nagturo katagal? na ako noon bro sa sa Manuel L. Quezon University sa mga graduate school. Gano'ng katagal? Yeah, that's for 1 year na Wow. nagturo ako sa kanila. Yeah. Alam mo, nung panahon ko, parang nag-seminar lang ako ng 24 hours eh. Oh, Oo. yun, if you are a graduate school dito sa Pilipinas, I mean, graduate ka na, so kailangan 2 years pa, mag-aaral ka pa ng 2 years bago ka pwede Wow. mag-exam.
Oo, sa Yeah. swerte pala ako. Oo, nag-attend ako ng 24-hour course diyan sa conducted by the Pasay Makati Realty Board. Tapos nag-take ako ng exam, nakapasa ako. Mm. Dito Training. naman, isang eskwelahan lang nagpo-provide niyan, yung University of British Columbia, Saunders Mm. School of Business, Real Estate Trading Services Department. Yan. Wow. So, ang isa sa tinuturo nila, napakahalaga yung fiduciary duty, which is loyalty to the client. Ano ba ibig sabihin ng loyalty? Ibig sabihin, there is no secret profit. Number Mm. one, no secret profit. Number two, transparency. Ano pa? Always work for the best interest of your client. Oo. Yung ano ba yung secret profit, napaka-importante. Kasi Yes. dito, lahat ng tatanggapin ko bilang realtor, dapat alam ng client ko. Yeah, Walang, this with oh, real estate practice dito sa Pilipinas. Pero alam mo naman ang mga brokers kuminsan dito sa Pilipinas, mm, since hindi masyadong na-regularize ang ang real estate dito, medyo kuminsan na itatago nila yun eh. Pero mm, dapat ganun talaga. Like for example, meron akong tinulungan na client from SMDC before dito sa mm, Pilipinas. mm, Nakabili siya sa Blue Residences sa malapit sa Ateneo. mm, Nabenta namin yon bro. So kumbaga lahat ng mga naka-state doon kung magkano yung amount, magkano yung commission, magkano yung taxes, mm. dapat alam nung owner. Tama yun. Yes. Oh, dito ganun. No secret profit, bawal ang mag-overprice. Kung ikaw ay binigyan ng regalo ng kung sino mang involved doon sa transaction, dapat nasabi mo yon. Kung ikaw ay kung magkano ang commission mo matatanggap, kasi dito may yung mga split-split commission, alam yon. Yes. Wala kang itatago. Alright. So, yun, sinishare ko lang, fiduciary duty to client, number one na napaka-importante rito. Mm. Ayos. Okay. Good. Okay, pasok ka tayo sa number two. Yeah. Okay, alam mo ba dito, meron tinatawag na freehold at saka leasehold. Pagdating sa pag-aari ng lote. Wala niyo sa Philippines eh. Ang alam ko sa Philippines, yun ang tinatawag na freehold. Ano ba yung freehold? Yeah, right now, bro, dito sa Pilipinas, yeah, we already have also that leasehold at saka freehold. Merong Yeah. leasehold. Yeah. Sige, you go first. Sige. Kumusta dyan Hmm. sa Canada? Baka kasi, ano, okay, so yung freehold, pag binili mo yung property, sa'yo talaga yung property. Sa'yo yung lote. Yeah. Yung leasehold, kasi merong mga properties dito sa Canada na pinarenta lang ng gobyerno doon sa developer ng 50 years. Yeah. So, pwede nilang ibenta yon. Kaso, mag-expire lang ng 50 years. Something like that. Yeah. It's the same now dito sa Pilipinas. Merong ganun, ha? Yes, yes. Mm. Freehold, yeah, the same with Canada na that's kumbaga ano 'yun, lifetime ownership 'yun. Unlike yung leasehold, 50 years and it could be renewable for another 25 to 50 years. Oh, wow. Oo. So, meron ka bang familiar na na property sa Philippines na leasehold? O Uh, Actually, meron kaming usually kasi yung mga yan mga commercial, bro. Mga commercial. mm, Like for example, kung mga malalaking commercial, like karamihan nito sa Makati, mm. Ayala properties. So usually naka-leasehold sila kasi more on commercials. Oh, I see. Dito naman, for example, noong nag-Olympics, ang daming tinayo na mga parang condominium units, mga townhouses, ang government para sa mga athlete. Okay? Hmm? Yung mga tinira ng mga athlete. Oo. Yun ngayon, naka-leasehold lang yung pag-aari pa rin ng government yun. Pero ngayon, dahil tapos na yung Olympics, nakatira na yung mga iba't ibang tao doon, pero meron lang lifespan. Oh, Kaya ang yeah, yeah. bentahan yun, in short, magugulat ka, ba't ang mura? Wow, wow, ang mura ng benta. Yung pala, nung pag tinignan mo sa titulo, hindi siya freehold kundi leasehold. Oh.
Alright, so sinishare natin sa mga kababayan natin yan kasi para pag titingin sila ng lote, ng property rito sa Vancouver, uy, ba't mura to? Yung Mm. pala, Yeah. leasehold siya. So dapat i-check nila yon. Check nila Oo. yon. Nasa titulo naman yun eh. Alright, okay. So, pasok na tayo sa number 3, Edmund. Yeah. Mm. Ito, ano to yung ating pinag-uusapan, ay nahugot natin sa iba't ibang aspeto, subjects noong ating profession. So wala talaga siyang wala talaga siyang free kumbaga pagkakasunod-sunod. Yung pangatlo, dito merong home inspection. Okay. Mm. So pag bumili ka ng bahay, kung ikaw yung buyer, advisable na magpapa-home inspect ka. So dito, merong negosyo, may mga tao na yun na ang pinag-aralan, home inspection. Ano ang gagawin niya? In behalf of the buyer, titignan niya yung electrical, plumbing, bubong, lahat-lahat. Papasok siya sa mga sulok-sulok, sa attic, at bibigyan kanya ng report. Ito po ang binibili niyong bahay. Mm. Pwedeng may sira, pwedeng ganyan-ganyan. Yeah. So with us dito sa Pilipinas, kung masipag yung real estate broker, Mm, he can do the same. mm, mm, Pero kung hindi naman, since dadaan naman sa developer, may mga punch list naman yan bago i-turn over yung mm, property. mm, Bago kasi i-turn over yung property sa owner, may tinatawag kaming kailangan niya munang inspection, viewing and mm, inspection mm, doon sa property. mm, So, kung meron siyang nakita na something na kailangan i-repair, nasa sa kanya na kung i-accept niya yung property or mm. hindi. So, parang ganun yung ano natin Oo, dito sa tama. Ikaw, tama ka because you are with SMDC, you're referring to more or less mga brand new na units. yeah. So ito, ito naman sa kabuuan ng real estate sa Canada, yung mga lumang bahay. Ay, Yeah. pag Sometimes meron din kaming ganyan eh. Yung mga resale properties, we called it as is where is kung minsan eh. Kumbaga, Mm, mm, ano yung nakikita mo, yun na yun. So, mm, nung nasa Mega World pa ako, yung Laguna Bel Air nila, may mga ano kasi binenta doon na mga as is where is eh. mm, So, titignan mo, ganun na rin ang ginagawa namin before eh. Masipag kami noon eh. mm, Pumupunta kami doon, we will inspect the house, tapos mm, yun, gumagawa rin kami ng report doon mm, sa kliyente na pipili. mm. So, we do the same bro, we do the same. Di kaso dito, talagang merong mga certified home inspectors. Kumbaga, So hindi kayo. nag-aral din sila, okay? Nag-enroll Mm. sila ng home inspection na inspector course, pinasa nila yon. Oo, Oh, kapag hindi ka certified, hindi ka certified, hindi ka licensed. no. So meron talagang ganun. Ang bayad nga minsan $300 yata, $300, I'm so sorry, sa mga condominiums, ganyan. So, Inspectionin nila yon. as a real estate broker there, pwede ka rin bang kumuha ng course na yon or yung ano na yon, yung skill na yon Pwede naman, na wala namang masama. Oo. oh, Pero para magko-conflict yung ano mo. yeah, yeah. Oo. So maganda, okay, maganda for your knowledge, 'di ba? Pag nakita mo may cracks yung wall, alam mo na kung ano 'yon, 'di ba? Yes. Pero siguro kung ikaw na home inspector, ikaw pa ang pero alam Oh, mo, hindi mandatory dito na kumuha ng home inspector. oh. Okay? Kung gusto lang talaga. Pero ako, bilang realtor dito, yung kliyente ko buyer, sabihin ko na sa kanya, kumuha ka na, mura lang naman, 300, 400, 500, 700, depende kung napakalaking bahay at napakaluma. For your peace of mind. Oh, yes, yes, Di correct. ba? Alright. Okay, so papasok na tayo siguro sa pang-apat out of the 10. Okay. Alright. Okay, meron tayong tinatawag na seller property disclosure dito. Seller Ang property seller dis property disclosure ay isang dokumento, checklist siya, parang punch list na sinasabi mo. Yeah. Pero Okay. ito ay ibinibigay doon sa nagbebenta ng bahay sa second hand at may mga tanong doon. Okay? Meron ka ba alam na problema sa plumbing? Meron ka bang alam na problema sa electrical? Meron ka bang alam na kaso nitong bahay? Ganon. Oh, Sasagutin ng seller yon.
Okay. So kumbaga very transparent siya. Yung transaksyon. Kumbaga Parang maganda kumuha nakadetalye. ng property dyan sa Canada. Kumbaga talagang pero maganda na 'yon kasi you are parang naging honest ka at Yes. ikaw yung buyer, ikaw yung seller na naging as is where is din. Pwede 'yon. O chinekan ko na rito. Sinabi ko na sa iyo yung inanay yung bubong. Oh. Eh tinanggap mo pa rin. Ikaw na 'yon. 'Di ba? Something Kumbaga, like that. kumbaga dito sa Pilipinas, parang you have to do your own due Due diligence. diligence. Oo. Yes. Yes. Kasi Mm. kung hindi mo chinek muna bago mo kinuha yung property, nasa sayo na yun. Kumbaga, True. wala ka ng habol. Actually, marami pa itong pag-uusapan. 10 lang ito, pero next time, para bang gusto kung i-invite ako ng board ko dati, yung Pasay Makati Realty Board, parang ang sarap nitong ikwento eh. Kasi mga bago. Oo. Yeah. Imagine mo, yun, Seller Property Disclosure Form. Number 4 yan. Okay. Wow. Pasok na tayo sa number 5. Yeah. Alright. Okay, so dito, pag nag-aaral ka ng real estate, may specialization. Residential or commercial. So, kung residential ang specialize mo, residential ka lang. Kung Oh, commercial ang in-specialize mo, commercial ka lang. yun naman ang difference dito sa Pilipinas, bro. Kasi if you are a real estate broker dito sa Pilipinas, kahit anong real estate yan, commercial, residential, kahit columbarium, bro, pwede mong ibenta. True, Yeah. oo. Pati So, rental, pati ano, yeah, rentals. oo. Oh, leasing, everything. Mm. Yeah. Pero dito, pwede ka naman mag-practice ng both. But you have to get yung panibagong training uh, kung Mm, sa commercial. Uh, Yun. okay. Okay. All right. So maliwanag. Parang may Mas, specialization. mas magastos pala maging real estate broker dyan sa Canada. Pero maganda ang I would say kung masipag ka, sinuwerte ka, maganda ang return of investment. All Correct, right. yeah. Okay, ano pa? Punta naman tayo sa number 6 out of 10. Next time baka marami pa tayong pwede i-share. Alam mo ba, sa Philippines napansin ko, yung isang broker, pwede Mm. siyang representing yung seller at saka yung buyer. 'Di ba? Ah, Kumbaga ikaw representative ka ng SMDC, merong nag-walk-in. yeah, Nag-walk-in, sinara mo na yung property na binibili niya, ikaw lang ang broker, yeah. 'di ba? Parang ikaw Oh, ang broker nilang dalawa, parang ganun, oh, yeah, 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 yeah. 'di Oh, ba? Mm. usually ganun yan nangyayari, yeah. Bawal 'yan dito sa Canada. Wow. Oo, hindi po pwedeng uh, you are dual representation ang tawag diyan, bawal 'yan. So, kung ikaw ay representative ng seller, yung buyer, merong broker din. Okay? Dalawa yan. Okay. Ngayon, pwede bang ayaw niya na may broker? Pwede Mm, rin yun. Okay? okay. Pero, ang tawag sa kanya, unrepresented. Oo. Ngayon, Ah, hindi siya oh, po pwedeng mag-rely doon sa broker nung seller, yung buyer, na bigyan siya ng tamang tamang advice. information. Dahil ang loyalty na, yung utang natin pinag-usapan, yung fiduciary duty ng broker, nandoon Is sa seller. seller, employer niya. Ganon. Oo. So, mas maganda meron ka ring broker. So, Oh, automatic, lahat ng commission dito, always divided by, merong hati. wow, wow. Galing, galing. Nice to know. Oh, Oo. good to know yan. Kumbaga Brad, parang yung may kaso. Ay, parang may Parang kayo may attorney. abogado. Oo. Oo. Galing, Ngayon, galing. saan lang pwede magkaroon ng dual representation, which is hindi na yata nangyayari. Doon, yung mga nandun sa mga dulong lupain ng Canada o ng Oh, British Columbia na walang realtor siguro, isa lang. Oo. oh. Pero halos wala na sigurong nangyayaring ganun. Sa dami ng realtor na rin sa Canada, palaging may dalawa. Mm, Okay. So dyan di ba, pwedeng, kasi
Kanino ka, anong loyalty mo? Kung Oh, dalawa sila, pinag-ano mo, di ba? kung tatanungin kita, saan mo mas gusto? Broker sa buyer or broker sa seller? Alam mo, sa Philippines ang alam ko, pag ikaw ang who whoever is the broker of the buyer gets a higher commission. Kasi De, dala mo ang may pera. Tama? dito kasi, ah, doon sa buyer kasi, pwede kang kumuha ng commission doon. Tapos doon sa seller, pwede ka rin kumuha ng commission doon. So, kumbaga, dalawa yung pwede mong kuhanin. So, 5% doon sa buyer, 5% doon sa seller. So, ganun kasi Tapos pwede dito eh. tapos hindi mo pwede mong hindi i-disclose yan dun sa isa na may komisyon ka rin, di ba? Pwede, pero kailangan i-disclose mo. Ah, Kailangan i-disclose mo doon sa seller. I-disclose mo rin doon sa buyer. Para alam nila. Yun naman kasi, once you are binded with the authority to sell, kasi kumukuha talaga kami ng authority to sell bago kami magbenta ng isang property eh. hmm. Naka-indicate na doon that we will be having our professional fee. Ngayon, kung meron namang buyer nagpapahanap sa amin, syempre, gagawa ulit kami ng authority to look for a property. Tapos naka-indicate rin doon that our professional fee is ito. So, pwedeng dalawa. I see, I see. Which Oo. is both parties, alam nila na meron kayong professional fee. I see. Yun naman ang bawal dito. Kasi nga, ang mangyayari dyan, kung meron kang sa kagustuhan mo na masara yung deal na yon, okay, dahil pareho kang makikinabang, eh kung meron kang nakitang defect doon sa property, o kaya meron kang nakitang problema sa negotiation, ang gagawin mo na lang, tatahimik ka na lang para lang matuloy, di ba? Yun ang Yeah. iniiwasan. Kaya ayaw na dito sa Canada na isa lang ang broker kasi hindi mo mabibigyan ng justice or tamang representation yung client mo. Which is makes sense naman. Di Tama ba? naman. Oo. Um, Kasi tatahimik ka na lang talaga eh. correct. May Yeah. 5% ka rito, may 5% ka rito. Bakit mo pa sasabihin na inaana yung bubong? Eh hindi That's naman correct. kita. Di ba? Ayos, Okay. ah. Oo. So, pasok na tayo mga kababayan sa pampito na, Mm. na meron ang British Columbia na gusto natin i-share sa Philippines. Okay. Di ba sa Philippines, kung ikaw ay licensed realtor or real estate broker, ba't hindi ginagamit yung salitang realtor dyan? Ginagamit rin naman pero mas ano sila mas sanay na sila sa broker, real Kasi estate broker. siguro, ang alam ko dyan, nung panahon ko, ginagamit yung salitang realtor eh. Eh kaso, ang realtor is a licensed brand, Mm. trademark. Oo. Yeah. Eh yung pala, ginagamit dyan sa akala, hindi ganon. Ayun, binawi na, hello, ano po ito, license. But anyway, sa Uh, Philippines, kung ikaw ay pumasa, pwede kang mag-practice on your own. that's Mag-isa correct. lang. As a freelancer. Freelancer. Dito, no is no such thing as freelancer. Okay? Wow. Kung gusto mo mag-practice, ikaw na uh, na realtor, always meron kang hire sa'yo ang tawag managing broker who is also a realtor. Okay? Oh, Ngayon, ang qualification naman ng managing broker, matagal na sa industriya, mga 5 years to 10 years na. Okay? okay. To qualify. At saka parang meron kayong parang dadaan muna kayo sa mga seminars to be a managing broker. So, lahat kayo, kahit na ako, meron Okay. akong bossing. Walang Oh, freelancer dito. Palaging may bossing ang tawag managing broker. Okay. oh, Number two, since meron kayong managing broker, lahat kayo belongs to a brokerage or a real estate company. so kumbaga iisa or pwede bang for example, matagal ka na diyan as broker, naka 5 years ka na and above. Pwede kang mag-apply din or pwede kang gumawa rin ng sarili mong brokerage company. Yes. So, kumbaga mayroon kayong rules para doon sa ano talaga kung kailangan na Yes. mag-hire ka ng Oo. brokers. Oo. Oh.
So pwedeng may mga real, kung di ba, Remax, Remax, Remax. Pwedeng Remax sa Quezon City, Remax sa Quezon sa Makati, Ati. gano'n, gano'n, gano'n. Uh, Oo. yeah. Ngayon, aside from that, mandatory din na ikaw member ng isang board. Oh, So grabe ako, ah. taga Vancouver ako, member ako ng Greater Vancouver Realtors. Oo. Mm. So, yun So, ang pinaka-umbrella namin, kumbaga. So, hindi po pwedeng freelancer. Kailangan meron ka managing broker, kailangan member ka, part ka ng brokerage, at kailangan part ka ng board. Yun. So, medyo, medyo, ano, dito sa Pilipinas, kailangan mo ring maging member ng isang real estate group or parang ano rin, parang Pareb, ganyan, Mm, or Remax, the mm, same. mm, But the difference is, pwede kang magpatayo ng sarili mong real estate firm mm, ikaw na mismo, kumbaga freelancer ka. So you can hire, dito naman, once you are a licensed real estate broker, mm. pwede kang mag-hire ng 20 salesperson under you that is accredited by PRC and DSHUD or HLURB, well-known HLURB before. Ngayon, Yun. ngayon, hindi ka lang part ng board o part ng brokerage na yon. Meron ka rin monthly dues na babayaran sa kanila. Oh, Oo. yeah. You sell or you don't sell, may babayaran ka kasi nga member ka. Alright? So, Oh. binabayaran mo yung managing broker mo. Oo. Binabayaran mo yung brokerage mo kasi may secretariat. Oo. Binabayaran mo Oh. yung board mo. So, kailangan kang mag-produce ng sales. Pero yung yung board na yon or yung group of brokers na yon, sila nagpro-provide rin ng inventory for you. Nagpo-provide ng inventory. Yung mga ibebenta nyo, for example, kung ito yung mga properties right now na on hand na pwede nating ibenta. Sorry ba kasi binanggit mo board eh. So, yung brokerage, yun ang parang kumpanya eh. Mm. Yeah. Yeah, nagpo-provide yan. Kumbaga may website kami o sinong gustong magpa-open house, ito binebenta ko yan. Yung board Uh, kasi, yan yung parang member ka lang parang yan yung organization. Oo, hindi siya okay. talaga negosyo. Parang regulating ano lang siya, supervisory function siya. Oo, parang ganun. Parang PRC dito sa atin. Parang iba pa eh. Iba Ah, pa eh. Ang nagbibigay ng lisensya rito, ang tawag BCFSA. Oo. Oo. or Itong baka board na to, parang ano lang to, parang nagsusupervise, educate ganyan, may mga ano sila, yung tinatawag na continuous learning. Pag nag yeah. Yeah. Oh. Yun naman bro, pag kapag magre-renew ka lang ng license dito sa Pilipinas, sa PRC, di ba? yeah. License. Kailangan mong kumuha nun, yung CPD, Sa mga continuous board, oo, sa mga yeah. board, di ba, nagko-conduct, Oo, oo. Pero correct. yung talagang negosyo, makukuha mo yon sa brokerage mo. Transfer Oo. mo. Kayo-kayo, Yeah. magkita-kita, depende sa kung dynamic, masipag yung pwede kayong magkaroon ng mga seminars on your own, ganyan. Mm. Ngayon, Okay. ah, yun. Okay. So, yun ang pinagkaiba sa atin. Dito, talagang you have to be part of a group and realty sa Philippines, pwede ka maging freelancer. Okay. Okay. Dire-diretso na tayo sa number 8 out of 10. Okay. Yung commission system naman, kamusta ang Mm. commission sa Philippines? Right now, depende kasi sa developer or depende sa seller kung magkano yung iano nila. Pero ang kumbaga pinaka-normal na commission ng broker is 5%. But we are dito sa SMDC, we go up to 7% commission for Mm, brokers. I see. Yeah. I see. Okay, dito naman, ang commission, walang tinatawag na standard. Oo. So, pwedeng mababa, pwedeng mataas, depende na sa negotiation mo doon sa
nagbebenta ng bahay o doon sa developer. Oo. Ngayon, ah, palaging split yun. Oh, Okay? Oo. Kasi nga, dalawa palagi ang broker eh. Pero dito, ah, mas malaki okay. ang, kunwari, ikaw yung listing agent na tinatawag, ikaw yung representative ng seller. Medyo, Oh, sa 5%, for example, sa 5%, kunwari, yun ang napag-usapan nyo, mas malaki yung share mo ng bahagya. kapag you are a broker of the buyer. No, of if you are the broker of the seller. Oh, oh, okay. Baliktad, di ba? Oh, Mm. baliktad ata yun. Oh, Mm, kasi syempre, buyer yung hawak mo eh. mm, mm, mm. So, Di ba? Oo. parang ano okay. So, doon Mm. talaga ako mag-stick na sa seller pag ano. Oo, oo. Ngayon, Uh, I'm a um, broker there. oo, ngayon dito, hindi, 'di ba diyan 5% of the entire amount That's correct, of, yes. of the unit or 'di ba? Oo, Dito, a certain percent muna on the first 100,000. yeah. Kumbaga naka-tranches pa. Oo. So, mas malaki yon. Pwedeng 5, 6, 7 on the first 100,000. And a lower percentage on the $100,000 and up. Ganyan. So, pero doon sa mga sides ng mga ano, ng mga broker, hindi naman sila or pwede silang mag-usap na commission should be 50-50 or paanong take nyo doon as broker? Normally kasi, as kunwari ako, broker ako, dito uso yung MLS eh. Ano yun, Yung MLS? MLS, yung multiple listing. Yeah, yeah. Okay. Diyan sa Philippines, alam ko, ang multiple listing dyan, ewan ko kung nasa computer. Mm. But anyway, so to answer your question first, mamaya balikan natin yung multiple listing. Kunwari, nagpahanap yung client ko ng 2 bedrooms, ganyan, sinearch ko, at merong portion doon na details na public pwedeng mong ipakita, ibig sabihin, well, public, at saka meron pang realtor. Okay. Pag pinindot mo yung realtor, lalabas yung komisyon. Ibig sabihin na predetermined na kung magkano ang Oh, okay. tatanggapin ko bilang broker of the buyer. Oh, I see. I see. Oh. So, but can you negotiate yung commission or no? Ah, palagay ko, kasi ako never never ako nag-negotiate eh kasi nga nakasulat na eh. Ah, mm, Kasi for example, nakasulat doon you can only have 30% ah. of that whole commission. And syempre as a broker and then you have the buyer, syempre you can negotiate partner, for example, pwedeng can we go for 50-50? I have already have the buyer. O Hindi di ko ba pa pwede naman ako ganun. mismo hindi ko pa siya nasubukan pero I just go with the with what is written in the MLS. Okay. Hindi Okay. na ako I don't rock the boat anymore. And then you should try one time. Nakita mo. Sabihin ko kasi advice nung Philippine broker. Yeah. Okay, so ganon. So dito parang ano siya may hagdan ba? Yeah, yeah. At nakaano siya, 'di ba? Sa 100,000 dito yun. Okay. Yeah. Alright. Tranche. Okay, pasok na tayo sa number 9. Out of 10, Okay. malapit na tayo. Ito, walang halos tong kaugnayan sa practice natin. Pero itong number 9, na alala ko lang kasi meron dito mga tinatawag na manufactured homes. So Mm. yung manufactured homes na yon, for example, isang lugar sila na puro sila, nakakita na ako ng bago ako. Alam mo yung container? Container van. Mga Yung parang, container van na ginawang bahay. oh yes, yes. Oo. As a matter of fact, may nakita ko ngayon mga makabago na talagang manufactured na, hindi container van, na pwede Naalala ko mo. dyan ako, tapos may pinuntahan akong isang client somewhere, parang
nakalimutan ko yung area dyan, yung pinuntahan ko eh. Yung bahay nila, ganun bro. Yung inayos na nila na ano, container van. Mm. Oh, yun yung bahay Doon, nila. wala silang lote. So hindi nila lote yung pinagtayuan nun. Hindi kanila yon. Oo. Yung manufactured home, well, well, it depends na sa'yo kung talagang bumili ka ng lote at ang gusto mong bahay ay container van, ano? Pero ang napuntahan ko rin, puro sila container vans sa isang parang area at hindi kanila yung lote. Oh. Kaya ako, ang sinashare ko lang, merong ganun dito at pwede mo siya ilipat-lipat pero meron kang permit. Oh, okay. Meron kang permit. Kailangan mo permit kung ililipat mo siya, ganyan, ganun. Pero wala kang lote. Galing ah. Parang magandang dalhin yan dito sa Pilipinas, bro ah. And Uh, finally, nasa number 10 na tayo, meron ba kamusta money laundering dyan sa real estate? yeah, yeah. Naghihigpit ngayon ang government regarding sa mga ganyan kasi kumbaga nakikita nila na parang may term sila na parang black uh, kalimutan parang gray zone ata dito eh yung parang hindi nila kumbaga ito ngayon ng Pilipinas ngayon yung pinagbabagsakan talaga nila ng ng Mm. mga money laundered na pera so yun so ngayon nagigpit sila lahat ng mga brokers ngayon kailangan naka-register na sa AMLA ano ba yung AMLA nakalimutan ko yun. Basta Oh, it deals with anti-money laundering act. Yon, bro. So lahat yon. Even though kahit mag-ano ka, if you are a broker, tapos mag-open ka ng bank account sa mga bangko ngayon doon, hahanapin nila ngayon yung certification mo from AMLA. Yan. Mm. So, yon. Umigpit sila ngayon, bro. Oo. Okay, that's very good. Kasi dito naman, kapag ikaw ang broker at binabayaran ka ng cash, Oh. okay? For example, 10,000 cash. Okay? Mm. Reportable na yon. Meron kaming form na fill upan at isasubmit namin sa parang ganon, yung AMLA. Oo. Oh. Na Oh. nagmo-monitor ng mga ganyan. Kasi nga, bakit cash ito? Tapos yung Mm. may-ari, never mo nakita. Oh. Nakikipag-usap lang sa'yo sa Zoom. Mm. Ganyan. Dito, kailangan mo i-verify yung ID, ganyan. O kaya, yung kausap mo, representative lang. Ganyan. Oo. So Okay. yun, yun ang sa role namin, ito talaga role ng brokers dito, ng realtors na kapag meron kang reason to believe na sila ay mukhang terrorists or any parang Yeah. money laundering, oo, Um, kailangan mo i-report yon. okay. Kumbaga, Okay. merong form talaga na i-report mo sa managing broker mo at gagawa kayo ng report. Yeah, recently may client ako from China. Tapos meron daw siyang client na gustong mag-invest sa real estate dito sa Pilipinas. Tapos gusto nila underground yung pag-send ng pera. That is worth 100 million property 100 worth million peso na property Hmm. na gusto nila kunin dito. Sabi ko, hindi ko na entertain. Sabi ko, talk to other agent not me. Kasi delikado eh. True. Yeah. True, baka ma-involve ka pa. Correct. Kasi Correct. meron pang ganun dito yung teller lang bro. 'Di ba may nag-deposit na malaking pera, Hmm. teller lang sa bangko 'yon. Tapos siya lang nag-receive. Na-involve pa siya sa bro, sa money laundering. Ano ba yung So RCBC? kaya parang nakita mo 'yun So Oo, may yun. hearing pang anyway. All right, so at least nakapag-share tayo marami pa na pwedeng i-share pero for now, 10 muna ang ating Yes. sharing. Marami akong Okay. natutunan bro Ayos Okay, so bago tayo magtapos, Edmond, baka gusto mong ipakilala sa mga nanonood natin ang SMDC at saka yung mga bago niyong projects. Yes, magandang umaga, hapon, tanghali sa inyong mga kababayan dyan sa Canada.
So I am with SMDC, the biggest real estate firm dito sa Pilipinas. And lahat ng mga projects po natin ngayon naka-promo. Metro Manila man yan, Visayas at saka Mindanao, malalaki yung promos natin ngayon. So we just launched yung mga bagong projects natin sa Iloilo, sa Bacolod, yan. So kung naghahanap kayo sa mga areas na yon, meron na rin tayo. Hanggang Mindanao actually. So just let me know kung gusto nila. Ranging lang ng mga 4.5 million hanggang 8 million pataas. Yan. 4.4 million pesos, magkano sa Canadian dollars yon? Wait So, lang. divided by 42. Eh di mga 100,000? Oh, divided by 42. Oh, 100,000 lang. 100,000, $107,000. So murang-mura. Then we offer no down payment, by the way. No down payment. Tapos monthly amortization at 0% interest. Parang pinakamahaba natin is 60 months. So napaka-affordable. We made it easy for you. Yan. So, pero ano yan? Isa lang ang ahente sa ano. Yes. Okay lang ka bibisita rito para naman na i-promote ang SMDC. Yeah, possibly nandyan kami by August. Habulin namin yung mga ano natin diyan, mga fiesta, mga caravans, mga events. Yes. Saan kanila pwedeng kontakin? Nandyan ako. Yeah, saan kanila pwedeng kontakin? Anong number, anong email? Yeah, you can contact me. You can add me sa Facebook. That's my name, Edmund Mangalas. Makikita niyo naman doon yung picture ko. Basta may SMDC doon sa tabi ng picture, yun na yun. Ako na yun. Ayan. So, you can contact me also to my Viber, 0977-360-2159. Yan, ipa-flash ni Rovic, Brother Rovic later on. So, there you are. Anytime, anywhere, pwede ko kayong tulungan pagdating sa real estate dito sa Pilipinas. All right. Okay. So, thank you so much, Edmond, for being a co-host sa ating program, public service program. Sana merong natutunan ng ating mga nakikinig at nanonood. All right. Paalam ka na. Yeah. Thank you very much. Thank you po sa inyong lahat. Thank you po sa pakikinig. And good luck. Thank you, Edmond. And that's a wrap. Thank you for watching ABC All About Canada, a public service program that informs, educates, and inspires our kababayans to purchase property not only in Vancouver, but also in SMDC Philippines through Edmund Mangalas. Thank you. And once again, my name is Rovic Canono. I'm your host. Thank you for watching. I'll see you again.